Maligayang pagbabalik sa Room 666. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Siyempre, charot lang. Simulan na natin ang pakikinig. Isang magandang araw po, Sir Six. Nais ko lang ikwento itong malagim kong karanasan na nangyari noong sa Maynila pa kami nakatira. Itago niyo na lang pala ako sa pangalang Marites. Galing lang kami sa mahirap na pamilya. Noong bata pa ako, naghihirap na kami ng mga magulang ko. Laging nagkakasakit ang tatay ko. Kaya ang nanay ko, yung napipilitang kumayod. Siyempre, tumutulong na rin ako sa kanya sa pagkayod para lang may makain kami at may pambili ng gamot kay tatay. Dahil nga roon ay hindi na ako nakatapos ng elementarya. Basta hindi ko na maipaliwanag kung gaano katindi ang hirap namin noon. Masipag naman ako, matipid, tumutulong ng walang kapalit. Pero ewan ko ba kung bakit napakailap ng swerte sa akin. At ngayon namang may sarili na akong anak at pamilya, mahirap pa rin kami. Walang patid na kahirapan. Mukhang ito na yata ang itinakda sa akin. Isinilang ng mahirap, ililibing ng mahirap. Dahil sa labis na kahirapan, napilitan na akong kumapit sa patalim para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko noon. Meron akong asawa at nag-iisang anak na babae. Yung asawa ko, puro pamamasada lang ang nagiging trabaho. Pareho kaming hindi nakatungtong ng high school at college. Kaya syempre, hirap na hirap kaming makapasok ng magandang trabaho. Kaya naman ako, napilitan ng magnakaw para lang may ipandagdag sa kakarampot kong sweldo sa lahat ng mga naging sideline ko. O teka lang guys, sa lahat ng nakikinig, masama po ang magnakaw. Okay? Wag niyong gagawin yan. Kaya naman ay si Marites ay napilitan ng magnakaw para lang may maipandagdag sa kakarampot niyang sweldo at sa mga nagiging sideline niya. Pero alam niyo ba na hindi talaga itong kahirapan ang nangungunang dahilan kaya naging magnanakaw ako? Creepy. So, ano kaya guys? Ang totoo niyan, may kakaiba akong karamdaman na hindi ko alam kung ano man tawag dito. Pero oras na sumumpong iyon, labis na nangangati ang kamay ko na manguha ng kung ano-anong gamit na makita ko sa paligid ko. Hindi ko iyon mapigilan. Para bang may sariling buhay ang mga kamay ko at siya mismo ang kumukuha ng mga bagay na magustuhan niya. Wala akong magawa para pigilan siya. Minsan nga, hindi ko alam na nakakapagnakaw na pala ako dahil doon. Ano to, Clef to? Katunayan nga, noong dalagita pa ako, medyo nahalata ko na ito sa sarili ko. May mga pagkakataon na kung ano-ano na lang ang hinahablot ng kamay ko nang hindi ko namamalayan. Hanggang ngayon na pagtanda ko, hindi iyon nawala sa sarili ko. Kahit nga hanggang ngayon, habang kinikwento ko ito, nandoon pa rin iyon sa akin. Minsan nga, parang ako na ang gustong sumuko dahil sa kakaibang karamdaman kong ito. Baka nga may ano ka, kleptomania. No guys, yung hindi mapigilan yung sarili sa pagkuha ng mga bagay na gusto mo, 'di ba? Alam nyo ba na 3 beses akong natanggal noon sa trabaho sa mga maliliit na groceries at karinderya na napasukan ko? Dahil lahat iyon sa pagnanakaw o pagiging malikot ng kamay ko. Kaya pala Huwag ka kasing magnanakaw, pigilan mo yung sarili mo. Diba guys?
Pero teka, anong kinalaman ng pagiging klepto mo dito sa kwento mo? Creepy ba to? Diretso tayo. Buti na lang ay hindi iyon nahalungkat sa akin doon sa dati kong napasukan kung saan naging kasambahay ako sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Napakaswerte ko sa naging amo ko noon. Mayaman sila pero sobrang bait. Ni walang kayabang-yabang sa katawan. Hindi rin sila marunong tumingin ng mababa sa mga katulong nila. Malaki-laki rin ang sahod namin doon. 3 kasi kaming kasambahay roon at bawat isa sa amin may kanya-kanyang task. Dahil nga roon, medyo napapakain ko na ng masasarap ang pamilya ko. Nabibilan ko na rin sila ng magagandang damit at nagawa na rin namin mangupahan ng bahay na nasa 5,000 mahigit ang halaga. Malaki ang naitulong sa akin ng pamilya Gonzales. Nag-name drop ka pa. Talagang maalaga sila sa mga katulong nila. Ang sarap ng buhay namin doon. Ang isa pang ipinagmamalaki ko talaga ay ako pa ang pinakapaborito ng mga amo ko, Sir Six. Bukod kasi sa paglilinis, mahusay rin ako sa pagluluto, pagdidilig ng mga halaman, paglalaba, at kakaunting pag-aayos sa mga sirang gamit. Lahat din kasi iyon ay natutunan ko mula sa aking ina noong nasa probinsya pa lang kami. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin nawala sa akin yung sakit ko na sobrang pangangati ng mga kamay para manguha ng kung ano-anong gamit. Akala ko nga kapag medyo umasenso kami ay mawawala na yun. Pero hanggang ngayon ay mas lalo pa ngang lumala. Lalo na kapag nasa loob ako ng mansyon at nagtatrabaho. Tuwing maglilinis ako sa kwarto ng amo ko, hindi ko mapigilang pagpakialaman yung mga alas nila. Nako, patay ka dyan. Hindi ko lang magawang nakawin dahil labis-labis na kontrol ang ginagawa ko sa sarili ko. Pero kapag ako mag-isa ang naiiwan doon, lagi ko yun sinusuot sa katawan ko habang naglilinis at hinuhubad ko lang kapag lalabas na ako. Ang tanging nananakaw ko lang doon ay mga kagamitan na madaling palitan at hindi na nila gaano nga hanapin. Pati na rin pala mga pagkain sa ref gaya ng chocolate, dessert at iba pa. Halos 3 taon ko rin yun ginagawa sa kanila. Buti na lang talaga hindi nila ako nahuhuli sa mga panahon namang iyon. Nakilala na nila pati buo kong pamilya. Minsan kasi inimbitahan din nila pati ang pamilya namin na makisali sa birthday party ni uniko iho nilang itatago natin sa pangalang Nardo. Maigi naman at tinago mo. Nagustuhan nilang kainuman ng asawa ko at si Nardo. Nagustuhan naman niya yung anak kong si Melissa. Doon nagsimula ang lahat. Okay, ito na guys. Ito na ang simula. Let's go. Hindi ko akalaing mahuhulog ang loob ni Nardo kay Melissa. Mula kasi nang mag-attend ito sa birthday party niya, lagi na siyang tinatanong ni Nardo sa akin. Tuwing magkakausap kami ng lalaking yun, palaging tungkol kay Melissa ang paksa namin. Halata ko talagang malaki ang interes niya sa anak ko. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lang na magka-textmate na pala sila. Oh, textmate era. Dahil nakikita kong masaya rin naman si Melissa nakausap si Nardo, naisipan kong isama na siya madalas sa bahay para mapadalas na rin ang pagkikita nila. Magmula noon, lalo pang naging close sa akin si Nardo at ako na palagi ang madalas niyang kinakausap ngayon sa lahat ng mga katulong sa mansyon. Hanggang sa dumating nga ang araw na naging sila ng anak ko. Hindi naman kami tutol doon. Katunayan nga, masaya pa kami para kay Melissa dahil kahit galing lang kami sa mahirap na pamilya, hindi ko akalaing may anak ng mayaman pang magkaka-interes sa kanya.
Pati nga yung mga amo ko ay botong-boto rin kay Melissa. Marunong din kasi itong makisama kahit kanino at talagang napakabait. Mahigit 3 taon ang itinagal ng kanilang relasyon bago nila naisipang magpakasal. Dahil doon, huminto na ako sa pagiging katulong sa bahay nila. Nang mga panahong kasing iyon ay may malaki-laki na rin akong naipundar para buhayin ang sarili kong pamilya. Nangupahan na kami sa mas malaking bahay at nagtayo na rin ng sariling negosyo. Ang inaasikaso na lang namin noon ay ang magiging kasal ng anak ko. Akala ko nga nung una magiging ganap na masaya na ang buhay namin. Pero mula nung maikasal sina Nardo at Melissa, doon naganap ang malagim na karanasang sinasabi ko sa inyo. Mahigit 1 taon pa lang mula nung maikasal sila, unti-unti nang lumalabas ang tunay na ugali ni Nardo. Lagi nang mainitin ang ulo nito, maikli ang pasensya, nagiging makakalimutin at lagi nitong ibinubuntong kay Melissa ang galit nito. Umabot pa sa puntong nasasaktan na rin nito ang anak ko. Nang aminin yun sa akin ng anak ko, hindi ako nagdalawang isip na isumbong si Nardo sa mga magulang niya. Maging ang parents nito ay pinagalitan siya. Pero nagulat ako dahil pati si Nardo ay nilabanan pa ang sarili niyang magulang. Pati ang mag-asawa ay kinamuhian nito. Ang mas masaklap pa roon, si Nardo na mismo ang naglaya sa kanila. At wala nang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nag-aalala tuloy kami para sa kanya. Sa totoo lang, matagal ko na itong napansin noon sa kanya. Nagsimula ang weirdong pagbabago sa kilos at ugali ni Nardo mula noong umuwi siya galing sa bakasyon. Bago pa man kasi sila ikasal ni Melissa, niyaya si Nardo ng mga barkada nito na magbakasyon ng 1 linggo sa Capiz. May naganap pa raw na aksidente roon, pero sa kabutihang palad ay okay at ligtas naman sila. Pero magmula nang umuwi si Nardo sa bakasyong iyon, doon ko na napansin yung kaunting pagbabago sa kanya. Pero hindi ko lang muna iyon iniintindi noon dahil iniisip kong normal lang sa tao minsan ang nagbabago ng mood. Saka mabait pa rin naman siya kay Melissa that time. Iyon nga lang, medyo weird na ang pananalita niya, lalo na kapag ako ang kausap niya. Palagi niyang sinasabi sa akin kung nakakita na raw ba ako ng itim na ibon na may pulang mga mata. Panay naman ang hindi ko dahil wala pa naman talaga. Tapos minsan sinasabi pa niya sa akin na kung makakita raw ako ng ganoong balang araw, mag-ingat daw ako dahil iyon na raw marahil ang araw na sisingilin ako. Nagtaka naman ako sa mga sinabi niya, pero dahil hindi ko talaga maintindihan noon ay kinalimutan ko lang at nag-focus na lang ako sa nalalapit na kasal ng aking anak. At ngayong nangyari na nga ang lahat ng ito, doon ko palang naaalala ang lahat ng mga weirdong kilos at pananalita noon ni Nardo. Ang inakala ko nga makakahinga na kami ng maluwag mula noong maglaya siya at hindi na nagpakita sa parents nila. Pero doon pa pala lalong lalala ang lagim dahil magmula noon lagi na akong pinagpapakitaan ng ibong itim na pula ang mata. Madalas itong magpakita sa akin sa bintana namin sa kwarto, sa itaas ng poste tuwing gagabihin ako sa pag-uwi. At minsan sinusundan pa ako sa madaling araw tuwing papasok sa trabaho. Noong una, puro ibong itim lang ang nakikita ko. Pero nang tumagal, bigla na lang din akong nakakita ng kung ano-anong mga sulat mula sa iba't ibang pader na nadadaanan ko sa labas. Ang laging nakasulat doon, alam ko lahat ng pagnanakaw na ginagawa mo sa bahay namin noon.
Doon ako nagulat at napaisip. Naalala ko tuloy bigla yung mga ninakaw ko noon sa mansyon gaya ng mga kagamitan, pagkain sa rep at iba pa. Hindi kaya iyon yung tinutukoy niya? Actually, noong time na yun, hindi pa rin nawala ang sakit kong iyon. Lagi pa rin nangangati ang mga kamay ko na mangalkal at kumuha ng kung ano-anong gamit sa paligid kahit saan ako magpunta. Pero yung mga mensahe sa pader na nakikita ko, tila alam na alam niya ang lahat ng kababalaghang ginawa ko noon sa mansyon. Walang iba kundi ang pagnanakaw at pangingialam ng mga gamit. Doon ko naalala ang lahat ng mga sinabi ni Nardo sa akin na kung nakakita na raw ba ako ng itim na ibon na may pulang mata at kung makakita man daw ako balang araw, mag-ingat daw ako dahil baka iyon na nga ang araw na sisingilin ako. Doon ko naisip na baka tungkol nga roon sa pagnanakaw ko ang tinutukoy niyang sisingilin ako balang araw. Hindi kaya noon pa man ay nahuhuli niya na ako. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi lang niya ako sinumbong at nilaglag. At kung kailan nagbalik siya mula sa bakasyon sa Capiz at nag-iba ang kilos, doon pa lang niya unti-unting ipinahiwatig sa akin yun. Sa paglipas ng mga taon, nakatanggap ng magandang offer ang anak ko sa ibang bansa. Hinayaan ko na siyang makapunta roon dahil sayang naman ang opportunity. Hindi kami gaanong gumastos dahil may nag-sponsor naman sa kanya sa dati nilang university na pinapasukan. Magmula rin noong lumipat kami ng tirahan at makapagpatayo na ng bahay sa malayong probinsya, doon na nahinto ang pagpapakita sa akin ng itim na ibon. Marahil ay hindi na ako nasundan dito ng misteryosong ibon na yun. Pero hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kung ano ba ang kinalaman ni Nardo roon. Kayo, naiisip nyo rin ba kung ano ang naiisip ko? Wakas. So ayun guys, ang kwento ni Marites. So recap lang, si Marites ay mayroong sakit na kleptomania and then nagtrabaho siya. Dahil galing sila sa mahirap na pamilya, nagtrabaho siya and then nakakita siya ng opportunity dito sa Maynila, which is yung amo niya ay mabait, di ba? Mayaman, mabait, na napangasawa si Unico Ihong Nardo, napangasawa ng anak niya na si si Melissa si Nardo. Okay, so ang pinagtataka ko lang dito, galing sa Capiz si Nardo, nagbakasyon, and then pag uwi, nag-iba yung, alam niyo na, kilos niya. Kayo ba? Sa tingin nyo, which is may ibon na sinasabi si Nardo, diba? Ito yung, kung napipicture nyo, kung pares tayo ng iniisip, maaari kayang nayanggaw si Nardo. So ano yung yanggaw, guys? Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung yanggaw po, which is yung ibon na maliit, nasa katawan ng napupunta sa katawan ng tao na maaaring maging aswang. Nagets nyo ba? Ang tawag doon is yayanggawin. Kunyari, gagawin kitang aswang. So may ipapakain ako sa'yo and then mayroong mabubuong itim na ibon doon sa loob mo, which is mako-convert ka na sa pagiging aswang. Hala guys, Capiz na naman. Ba't ba inaan nyo lagi yung Capiz? No? Magagalit sa atin yung mga taga-Capiz dyan eh. Kayo talaga oh. So anyway, ayun oh. Isa pang moral na lesson dito sa binigay sa atin ni sender is wag kang magnanakaw guys. So ayun guys, sa tingin nyo ba nayanggaw kaya si Nardo nung nagbakasyon siya sa Capiz? Pero buti hindi na siya sinundan, no? Nako, kapag sinundan ka na ito, nako, baka yang gawin ka rin yan. Nako, baka isahog ka niyan sa gawin kang dessert niyan. Yari ka Marites. So ayan yung video natin for today.
And sana ay marami kayong natutunan. Hindi lang about horror, no? May moral lesson din sa kwento ni Sender. So hanggang dito na lang guys. Ako po Six ng Room 666. Paalam and bye bye.